Alamin natin na bakit nangangamba itong si Senator Pia Cayetano Raymond. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Mayor at Sister L, ikinatuwa ni Senador Pia Cayetano yung naging pronouncement ng Pangulong Bongbong Marcos na zero billing sa mga ospital. Natuwa pala eh. Oo. Pero merong mga nangangamba ng mga ospital. Ito yung mga ospital na pinatatakbo ng mga local government unit. Mga LGUs. Mga LGU hospitals, Mayor. Dahil baka akalain daw ng ating mga kababayan, basta ospital ng gobyerno ay zero billing na. At Parang kawawa naman yung mga LGU hospitals na magpapaliwanag. pero gano'n na nga kasi mga LGU hospitals siyempre parte ng gobyerno yan na isipin ng ating mga kababayan na government hospital yan siyempre. Yun na nga, Mayor, pero mismong ang DOH ang nagsabi na 87 hospitals nationwide lamang yung covered ng naturang kautusan. At ito ay doon sa interview kanina, Mayor, kay ASEC Albert Domingo ng Dos Portos, basic health accommodations lamang. Ayun nga, kita nyo. Yan sinasabi ko, Raymond Ayan, mali yung isinusubo sa presidente. Ayan. Siyempre, pinabida ng todo ng, asan ba yung clip natin, Het? Doon sa sinabi ng presidente na, andyan pa ba yung sinabi ng Pangulo doon sa mga libreng gamot. Ayan. Yung sa dialysis. Dialysis. Ayan. Pagkatapos, hindi naman pala lahat. Ayan, 87 government hospitals lang nationwide. Milyon-milyon ang mga pasyente natin araw-araw na ginawa ng Diyos. Okay, Raymond, proceed. Yun yung ipinangangamba dahil ayon kay Senator Pia Cayetano, 5 taon na siya yung taunang nagdidepensa ng budget ng Department of Health. Ngayon lang niya nalaman na kaya na daw pala nila na mag-zero billing, kaya't natuwa naman ito. Pero yun na nga, nagtawagan daw sa kanya yung mga local government run hospitals at sinasabi na sana ay maiparating sa ating mga kababayan na hindi lahat ay saklaw ng naturang programa. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senador Pia Cayetano hinggil dito. Pero as you know, 5 years na ako nag-handle ng budget ng DOH and hindi ako aware na kaya na pala nila no balance billing. So I'm happy kung doon tayo papunta, pero magkakaalaman talaga in the next few days kasi syempre yung mga tao, they will expect na gano'n ang mangyayari. Naawa din ako sa LGUs kasi although sinabi naman it is for DOH hospital, syempre a lot of people yung access nila sa LGU. And LGU, the mayors, sila ang i-expect ng tao. So we have to work together like one unit dapat tayo because that is what the people will expect. Hirap ipaliwanag sa tao na DOH lang, LGU, but of course I understand the limitation of funding. Bahagi ng naging pahayag ni Senador Pia Cayetano. Nga naman yan ang ibinida ng Pangulong Marcos, hindi naman pala. Ayan, di siyempre, ngayon magagalit ang ating mga kababayan sa presidente. Ayan, binida-bida sa SONA, hindi naman pala zero billing, may bayad din pala, hindi pala kakayanin lahat. Hindi talaga, Mayor, kasi doon sa ating nakita may mga ospital pa, Mayor, na dahil mismong yung LGU hindi niya kayang tustusan yung pagpatakbo ng isang city hospital halimbawa, ang ginagawa nila, nakikipagmawa sila sa mga private practitioners. Parang may joint operation, so hindi pwedeng ilibre lahat yung serbisyo sa isang city or isang city-run hospital dahil nga merong portion na pinamanage at pinatatakbo ng mga private medical practitioners, Mayor. At yun ang kinatatakot ng iba na baka akala basta pumunta ka sa hospital ng gobyerno, libre na. Libre. Oo, pati gamot. Di ba? Ganun ang intindi ng marami kasi hindi naman naipaliwanag ng todo ng Pangulo Marcos sa kanyang SONA. Ang detalye, ayan, general statement. Di siyempre, ganun na intindi ng ating mga kababayan. Ayun, yun yung siguro, sabi nga, kailangan yung mismong Department of Health, dagdagan pa yung kanilang information dissemination
hinggil dito sa kautusan na ito dahil ultimately ang balik nito ay baka bumalik din sa presidente na siya yung nagbida Yes. ng programa na siyempre napakasarap pakinggan. May Siyempre, ang dami na to. Kaya kita, palakpakan, di ba? I-play mo nga uli yung sinabi ng presidente. Billy Boy. Sahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pangpuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Ayun. Nabanggit naman pala niya yung basic accommodation sa mga DOH hospital. Sabi ng presidente, I will repeat it again for the second time once more. Baka hindi ka nakikinig eh. Anyway, so ganun na nga. Okay, Raymond. Yun na nga yung talaga yung dating kasi, Mayor, kung minsan yung ating mga kababayan, hindi mo naintindihin yung ibang detalye basta sinabing Libre. Yun eh. Kaya baka maraming maliligaw na ay lalong-lalo na ngayon Ayun pala. baka putulin lang yung portion na yun na libre. Ganun na nga. Yun pala, 87 hospitals, nationwide pa. Dito lang sa Metro Manila, ilan lang ang government hospital dito. East Avenue Medical Center, Jose Reyes, ano pa ba? PGH? Hindi Yung PGH, hindi eh. UP yan eh. Yung Tondo Medical Center at yung mga at hindi daw kasama diyan, Mayor, yung mga specialized hospital. Ayun, yung kidney hospital, heart center. Heart center. Kita mo, ayan. Hindi kasama. Yun yung maraming pumupunta dahil may mga maraming sakit sa bato, sakit sa puso. Ayan, anyway, so yun, kasi siyempre, kita mo, bungad pa lamang, palakpakan ng mga congressmen, ha? Di siyempre, tayo rin, lalo yung mga may sakit, di tuwan-tuwa. Yan pala hindi naman pala lahat. Mahirap. So, tuloy pa rin, Mayor, yung guarantee letter ng mga politiko. Ayan. Yan ang mangyayari dito. Okay. So ano ang latest sa Senado? Anong kailang pagbubotohan kung tuloy ang impeachment ni VP Sara o hindi? Impeachment trial. Tapos na. August 6, Mayor, yung napagkasunduan next week. Dahil sabi naman nagkoko sila kahapon, nagkasundo daw na bigyan muna nila ng pagkakataon yung lahat ng mga senador na pag-aralan yung 97-page na Supreme Court decision bago sila magbotohan. Pero yun na nga, yung prevailing na maririnig mo, Mayor, ano naman na, wala na. Kumbaga, yun na yun. Yung, kung ano man yung decision ng Supreme Court, yun na yun. Kailangan lang nilang i-formalize na pagbotohan para matapos na yung isyong ito at maghihintay kung sakaling may kasunod pa next year na, hindi na ngayon. Ayan, hindi na pag-usapan sa pero ang dating retired senior associate justice ng Supreme Court, Tony Carpio, ayan, illegal daw yung decision ng Supreme Court. Pati di ba nabasa ko ngayong column ni dating
CJ Ray Puno din ganun din ang binabanggit Aha. Hindi naman niya sinabing illegal pero sana man lang daw nagkaroon ng oral argument. Ang liliit na bagay nga sabi niya na napagtyagaan natin ito pa. Hindi niyo man lang nagsagawa ng oral argument at narinig yung kabilang panig. Ayan, Pinupunatin niya yung mga mga ano yan, Chief Justice Renato Puno na yan, Senior Associate Justice Tony Carpio, pero ganun talaga mga abogado. Kanya-kanya opinion. Ayan, okay. Medyo sabi din naman ni ang sinabi yun din naman ang paliwanag ni SP Chis Escudero kahapon. Ang pagkakabanggit niya unang-una kahit tignan nyo, number 1, unanimous daw yung decision. Pangalawa ay meron ng order na kumbaga kailangan ma-implement agad yung decision. Hindi na yung kumbaga kung titignan mo, kung tutuusin mo, parang hindi na sila nagbigay ng opening for a motion for reconsideration na ihahain. Bagamat ang pagkakabanggit naman ng Kamara, maghahain sila ng motion for reconsideration hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Okay nga Rod, Raymond, fourth with that paas. Mamaya, Mayor, baka may additional announcement sa chairmanship ng mga komite dito sa Senado dahil wala pang ibinibigay sa mga taga-minority. Ganun ba? Silang ibibigay. Siyempre, minority, mga latak-latak na committee na lang. Ethics Committee. Pero yung iba, tingnan mo naman, may tatlo, apat, naku po. Hindi naman sa pero performance-wise, nakita naman natin yung mga sobra-sobrang committee nung nakaraan. Masabi lang na maraming committee, wala din naman ganong performance. Sa dami, di nagagampan yung trabaho. Para lang, yun ngayon. Kasi, the more na marami ang committee chairmanship mo, the more ang budget. Di ba? yun yun yan ang suma total doon. Di ba pwedeng isa lang, dalawa lang? Ikaw konti ang budget mo. Ayan, kung At least tatlo nga. makakapagtrabaho ka na maayos. Kung talagang public service ang gusto mo. Sana ganon. Paano kung hindi? Hindi. Ayun lang. Magkano bang budget isang committee, Raymond? Wala na akong idea ngayon, pero basta yung humigit kumulang din. Humigit kumulang, parang milyones yan, Mayor, kasi isang hearing lang, magpatawag ka lang ng hearing, parang minimum of 250. Wow. per hearing. Isang hearing lang yun. Kasi lahat yung gagastusin sa ano ba yan? Sandwich pa lang yan, at saka mineral Sa water. longga sandwich. mineral saka turon. Turon. Tsaka Figaro coffee. Akala ko 3-in-1. Buti mo lang kung coffee drop yan. Coffee drop. Mura na, masarap pa. Pwede yan. Okay nga Rod Raymond, maraming salamat. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya sa huling